Kabanata 3851. Napabalikwas si Jace sa upuan matapos masampal sa mukha. Maliwanag na makikita sa kanyang mukha ang matingkad na pulang mga kopya ng palad, na naging isang nakakatakot na ekspresyon. Sasabihin ko na sa iyo ito ngayon. Wala akong pakialam kung sino ka. Mas mabuting patayin mo na ako ngayon. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Ako ay isang tao ng aking salita. Itinutok ni Harvey ang kanyang baril sa mga lalaking katabi niya. Sinong kasama? Itong mga walang kwentang tao. Biglang lumingon si Jace. Nahuli ni Julian ang pahiwatig at casual na ibinaba ang natitirang lalaki sa suit na may kaawa-awang ngiti. Ang pinuno ng Sentries of York Troop ay dapat magkaroon ng pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, si Julian ay patuloy na natatabunan ni Vince O'Queenie noong panahon niya kasama ang mga York sa Hong Kong. Pagdating sa Blackburn City, natural na nagsimula siyang magpakita ng kanyang mga pangil. Hindi inaasahan ni Jace na ang sarili niyang mga tauhan ay mahuhulog ng ganoon kabilis. Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Paano kung magaling kang makipaglaban, bastard? Magpatuloy. Hayaan mo akong tumawag kung maglakas loob ka. Mamamatay ka sa ilang segundo. May gusto kang tawagan. Ngumiti si Harvey bago sumulyap kay Irene. Dalhin mo si Ellen sa pinakamalapit na ospital dito. Doon na tayo. Pagkatapos ay tinapik ni Harvey ang mukha ni Jace. Mabuti, dahil sa sobrang tiwala mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Hihintayin ka namin ni Julian sa beach ng kalahating oras. Tawagan mo kung sinong gusto mo. Kung nagawa mong takutin ako, babaliin ko ang bawat paa ng aking katawan nang wala kang ginagawa. Pero, matatapos ka kung hindi mo kaya. Sinampal ni Harvey si Jace bago umalis kasama si Julian at ang iba pa. Natigilan naman si Jace at ang iba pa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng gayong mayabang na tao sa Blackburn City. Anuman ang dahilan, naglakas loob si Harvey na sumalungat sa isang tao mula sa pamilya Lee. Ito lamang ay higit pa sa pagkaunawa ng lahat. Makalipas ang kalahating oras, sumuray-suray si Jace at tumawag, kunin mo sa akin ang lahat ngayon. Kung hindi mamatay ang taong iyon ngayon, magiging lingkod niya ako. Isang subordinate ang dahan-daang naglakad pasulong. Young Master Lee, tatawagan ba natin ang pulis at ipakulong ang mga taong iyon? Maaari natin silang harapin kung ano ang gusto natin mamaya. Tumawag ng pulis. Tumawa si Jace bago sinampal ang tauhan niya. Ano ang sinasabi mo? Bakit ko gagawin yun? Nakakahiya lang. Mapapadali natin ang mga bastard kung tatawag tayo ng pulis. Gusto ko lahat nandito. Gusto kong malaman ng bastard na iyon kung ano ang mangyayari kung aawayin niya ako. Malalaman niya sa lalong madaling panahon na siya ay walang halaga kumpara sa mga tao mula sa pamilya Moreno, sa pamilya Lee, at sa pamilyang Cobb. Walang karapatang magmataas ang ibang tao. Si Jace ay hindi ang pinakamahusay na young master sa kanyang pamilya, ngunit ang kanyang titulo lamang ay sapat na para ipakita niya. Hindi pa siya nakaranas ng pagkatalo mula noong siya ay bata pa. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga tinaguriang young masters na naglakbay dito mula sa ibayong dagat lahat ay dinurog niya. Bakit siya natatakot sa sinuman? Sapat na ang kaiabangan ni Harvey para kumulo sa galit si Jace. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung hindi namatay si Harvey para dito. Kinagat ni Harvey ang kanyang prutas habang mahinahong naghihintay sa pagdating ni Jace. Mayroon akong impormasyon ni Jace dito, Sir York. Inilabas ni Julian ang kanyang cellphone at ipinakita kay Harvey ang ilang mga dokumento sa loob. Hindi siya ang top-rankang na young master ng alinman sa mga dakilang pamilya ng South Sea, ngunit mayroon siyang kaunting awtoridad sa loob ng pamilya Lee. Hindi siya isang tao na sinuklian ng lahat sa Blackburn City, ngunit marami siyang kaibigan sa underworld. Baka maghirap tayo ng kaunti kung tayong dalawa lang. Dapat ba tayong humingi ng tulong? Siyempre, nag-alala si Julian na hahayaan ni Harvey na makatakas si Jace. Kaya niyang lumaban, ngunit naniniwala siya na mas marami sila ni Harvey.
Kung 1,000 tao ang dinala ni Jace dito, malaki ang magiging dahadaw nila. Casual na itinapon ni Harvey ang balat sa basurahan, pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga kamay ng basang tisyo, at ngumiti ng mahina. Hindi na kailangan. Paano ako mabubuhay sa lugar na ito kung kailangan ko ng mas maraming tao na mag-aalaga ng isang bata tulad ni Jace? Hindi ko kayang suportahan si Cathy ng ganito. Nagulat si Julian. Kahanga-hanga, Sir York. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit hindi ka nagawang talunin ni Vince noon. Kung si Vince ay nasa katulad na sitwasyon, gagawa siya ng mga plano pagkatapos ng plano upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Nag-iingat siya, pero wala siyang lakas ng loob. Likas na matatalo ng mga tao ang isang taong ganoon. Tahimik na tumingin si Harvey kay Julian para pigilan si Julian na ituloy ang usapan. Vroom! Ilang sasakyan ang nagpakita ng wala pang 30 minuto noon. Maririnig ang kanilang galit na pag-ugong ng makina, na nagyayabang ng galit at pangingibabaw. Mga Land Cruiser, Range Rover, G-Wagon, Rolls-Royce Cullinan. Ang bawat luxury SUV ay naruroon. Napuno ng alikabok ang buong hangin habang mabilis na umikot ang mga gulong ng sasakyan. Ang mga nakakakilala kay Jace ay pawang mga young masters ng Blackburn City. Ang mga taong ito ay walang ibang talento maliban sa pagsiksikan at pagpapakitang gilas. Karamihan sa kanila ay may mga grupo ng mga babaeng kulang sa suot na masikip na damit na nakakapit sa kanilang mga katawan. Akala nila ay isang kahihiyan kung wala silang mga dilag sa kanila noong sila ay nasa krusyal na sandali ng pagdurog sa mahihina. Mabigat din silang armado, at mayroon silang mga armas tulad ng mga bakal na tubo, golf club, kahoy na pamalo at pakwan na kutsilyo. Ang bilang ay halos 500. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Pinalibutan nila ng buong-buo sina Harvey at Julian habang nagbabantang tingin sa harap nila. Si Jace ay medyo may kakayahan pa rin, at medyo kahanga-hanga na matatawag niya ito, at narito ang mga tao upang suportahan ito sa loob lamang ng kalahating oras. Matapos mapunasan ang kanyang mga sugat, lumabas si Jace kasama ang marami sa kanyang mga tauhan. Sa sandaling nakita niya ang kotse at ang dami ng tao, nakalimutan niya kung paano siya pinahiya ni Harvey sa club ilang sandali lang ang nakalipas. Ang kanyang kakuhan ay tumaas, at ang kanyang mga labi ay kumerba sa isang nasisiyahang ngiti. Nagsindi siya ng mamahaling tabako at bumuga ng ilang buga ng usok, saka kumaway sa mga young master. Aking mga kapatid na lalaki, Young Master Lee, sabay-sabay na sigaw ng 200 tao. Itinuwid ni Jace ang kanyang likod, at maliwanag ang kanyang mukha na naramdaman niyang siya na ang kasalukuyang hari ng mundo. Maraming dilag sa karamihan ang nakatitig kay Jace na punong-puno ng pagkamangha at kabaliwan. Sa kanilang mga mata, ito ay isang tunay na lalaki. Hinawakan ni Jace ang kanyang tabako at umabanti ng ilang hakbang. Binigyan niya ng masamang tingin sina Harvey at Julian. Harvey, tama ba? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Napangiti ng mahina si Harvey. Anong gusto mong gawin ko? Malamig na tumawa si Jace. Lumuhad ka at aminin na nagkamali ka, pagkatapos ay baliin ang bawat braso mo. Dalhin mo ang 2 babae at papuntahin mo sa kama ko. Makikipaglaro ako sa kanila sa loob ng 3 buong araw. Kapag masaya na ako, hahayaan na kita. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Kapag nagdesisyon akong baliin ang bawat paa ng iyong katawan, hindi ka na muling makakaalis. Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili, Harvey. Galit na galit si Jace, na napahiya siya nang gusto ng hamanin siya ni Harvey sa harap ng kanyang 500 tauhan. Magpakitang tao ka lang sa harap ko, o kahit ang Diyos ay hindi ka mailigtas. Sisiguraduhin kong, maaaring lumaban ang iyong lalaki, ngunit maaari ba niyang labanan ang 500 tao? Mamamatay siya sa pagod. Kumunat ang noo ni Julian at tumingin sa paligid. Gaya ng sinabi ni Jace, mapapapagod ng husto si Julian kung ang 500 tao na iyon lahat ay lumaban, o lumuhad at hayaang sampelan siya ng mga ito, at huwag na lang labanan ang mga taong handang-handa na sa digmaan. Kung ito lang ang mayroon ka,
Kalmadong tumingin si Harvey sa paligid niya. Malamang pagod na ang mga paa mo. Ikaw na masama. Anong karapatan mong magpakitang gilas, Harvey? Malalaman mo kaagad kung ano ang nangyari kapag nalampasan mo ako. Ngayon na talaga. Malamig na tawa ni Harvey. Ang ginawa ko lang ay sampulin ka ng ilang beses at pinatahan ka sa lupa. Nagsasalita ka pa rin. Nagnganga ang mga ngipin ni Jace. Malapit nang dumating ang pinsan ko. Gusto kong makita kang manatiling ganito kapag nakilala mo siya sa lalong madaling panahon. Galit talaga si Jace. Nakakuha siya ng isang tao na mag-imbestiga kay Harvey, at namamahala upang malaman ang tungkol sa pagpasok ni Harvey dito. How dare a group of tourists here fight us? Anong biro? Wala ba silang kahihiyan? Ngumiti si Harvey, kalmado gaya ng dati. Ganoon ba? Kailangan kong makita kung gaano kahanga-hanga ang iyong pinsan ngayon. Tignan natin kung matatakot niya ako. Vroom! Maririnig mula sa malayo ang malakas na tunog ng makina ng sasakyan. Ang 8 pinalawig na Land Rovers ay dahan daw ang dumating, ito ay isang napakadominanteng tanawin. Nahati ang mga tao sa dalawa habang papalapit ang mga sasakyan kay Jace at sa iba pa. Humigit kumulang 50 malalakas na lalaki ang tumalon sa labas ng sasakyan, at ang kanilang mga ekspresyon ay napakabangis na maaaring matakot ang isang tao. Kung ikukumpara sa mga mukhang bastos na kaibigan ni Jace, ang mga lalaking ito ay tunay na mga propesyonal na manlalaban. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng sapat na aura upang magpadala ng 12-dosenang mga tao na lumipad mula sa kanilang mga paa. Maya-maya, lumabas sa gitna ng sasakyan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting Amerikana. Ang kanyang ulo ay natatakpan ng mga benda, at ang kanyang mukha ay mukhang nakakaawa. May isang babaeng nakasuot ng leather suit sa likod niya na nakayuko sa buong oras. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Vance mismo. Kahit na may mga benda na nakapulupot sa kanyang ulo, isang mataas at makapangyarihang aura pa rin ang nararamdaman sa kanya. Agad namang tumabi sa takot ang mga taong humarang sa kanya. Sa wakas nandito ka na, Vance. Matapos magpatahi sa ospital ay agad namang dumating si Vance para iligtas si Jace. Sa oras na ito, hindi pa niya nakikita si Harvey. Agad na nagningning ang mga mata ni Jace matapos makita si Vance. Mabilis siyang humakbang para batiin ang huli. Tamang oras, hinahamon ng mga hangal na turista ang aking awtoridad. Ngayon pa lang niya ako sinaktan. Siya ay kumilos ng napakataas at makapangyarihan dahil lamang sa mayroon siyang isang mahusay na bodyguard. Hindi lang niya sinabi sa akin na tawagan ang mga tao dito, nagbanta rin siyang baliin ang lahat ng mga paa ko. Sinabi ko sa lalaking iyon na si Vance Toft ang aking pinsan, at sinusuportahan ka ng Blackburn City Martial Arts Alliance, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam. Mabilis na pinaypayan ni Jace ang apoy, at gusto niyang patayin si Harvey sa lalong dimadaling panahon. Tinawag ni Jace si Vance dito dahil pinuprotektahan ng Blackburn City Martial Arts Alliance si Vance. Ang mga bodyguard ni Vance ay pawang mga propesyonal na mandirigma, na hindi maikukumpara sa kanila ang mga ordinaryong tao. Gaano man kalakas si Harvey at ang kanyang mga bantay, walang paraan na makakalaban niya ang mga kampa ni Vance. Naniniwala si Jace na tapos na si Harvey. Ang mga dilag ay napuno ng nagniningas na espiritu nang makita ang pagdating ni Vance. Ano ang gagawin ni Harvey sa lahat ng mga taong ito dito? Nagmamalaki silang tumitig kay Harvey. Tapos na siya. Tapos na ang mayabang na tangang ito. Magbabayad siya sa pag-arte ng mataas at makapangyarihan sa harap ni Young Master Lee. Ang isang turistang tulad niya ay walang pagkakataon laban kay Young Master Lee. Ganoon ba? Nanlamig ang mukha ni Vance matapos marinig ang sinabi ng kanyang pinsan. Naghahanap siya ng mapaglalabasan matapos siyang ipahiya ni Harvey, kaya ito ang perpektong pagkakataon. Hinamon ng isang turista ang aking pinsan. Sabi niya pagkatapos ng malamig na tawa. Hindi ba niya alam na kailangan niyang lumuhad sa Blackburn City, gaano man siya kalakas? Hindi niya naiintindihan iyon, ngunit siya ay dumating para sa iyo. May death wish ba siya? Mabilis ko siyang tuturuan na magpakita ng paggalang.
Halata sa lahat ang nangingibabaw na aura ni Vance. Sino sa inyo ang may gawa nito? Lumabas ka dito. Oo. Harvey crossed his arms, napayapa ang mukha. Tutol ka ba, Vance? Natigilan si Jace at ang iba pa, saka tumingin kay Harvey na parang hindi makapaniwala. Saan nakuha ng turistang ito ang lahat ng lakas ng loob na ito? How dare he fight Vance like this? Kilala ba niya kung sino siya? May hiling siyang mamatay. Sapat na ang kay-abangan at kamangmanga ni Harvey para lalo siyang kutsain ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi nila alam kung gaano kalakas si Harvey, ngunit alam nilang tapos na si Harvey kung hindi niya alam na hindi siya katugma para sa mga lokal na kapangyarihan. Malamig na tumawa si Jace, at mabilis siyang nag-text para lang kumpirmahin na selyado na ang kapalaran ni Harvey. Ngumisi ang magandang babae at pinandilatan ng mata si Harvey. Naniniwala silang mamamatay ang tangang nasa harapan nila nang hindi alam kung bakit. Bastos! How dare you provoke me and young Master Lee? Dapat gusto mo ng kamatayan. Hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Wala akong pakialam kung ikaw ang hari ng mundo. Papatayin kita. Si Vance ay talagang galit na humakbang siya pasulong para mas makitang malapitan ang lalaking nasa harapan niya. Sa wakas ay hinubad niya ang kanyang mga benda para makita ng maayos. Ang matangkad at makapangyarihang si Vance ay nanginig kaagad pagkatapos, at nablangko ang isip niya nang makita niya ang mukha ni Harvey. Hindi niya inaasahan na ang turista ay ang mismong taong hindi gumalang sa kanya noon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3855. Si Vance ay ganap na nadurog sa Marina Bay Clubhouse, habang ang kanyang bodyguard ay nawala ng kakayahan sa isang sampal. Alam niya kung gaano talaga katakot si Harvey. Nagplano siyang humanap ng susuporta sa kanya pagkatapos ng ilang araw, at gusto niya ng ilang bihasang mandirigma sa kanyang panig bago siya muling humarap kay Harvey. Gayunpaman, hindi niya akalain na dito niya makikita si Harvey. Kung ikukumpara kay Harvey, ang mga kampa ni Vance ay walang iba kundi walang saysay. Agad na nanuyo ang lalamunan ni Vance. Mr. York. Ang kanyang katawan ay malapit ng sumuko, naluluhod siya sa puntong iyon. Nananatili pa rin ang matinding sakit sa kanyang ulo. Ang kanyang personal na bodyguard, si Zora, ay natigilan nang makita niya si Harvey, at hindi man lang siya ng ahas na lumaban sa kanya. Ayan siya, Vance. Siya si Harvey York. Inimbestigahan ko na yan dati. Isa lang siyang turista mula sa Country H. Itinuro ni Jay si Harvey sabay ngiti ng mapait. Sinampal ng bastos na iyon ang mukha ko at sinira ang negosyo ko. Si Jace ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mukha ay pulang-pula, umaasa na si Vance ay tumayo para sa kanya. Tama iyan. Ginawa ko lahat ng sinabi ni young Master Lee. Tutol ka ba dyan? Mahinahong tanong ni Harvey. Nagtawanan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Mapanukso ang mga ekspresyon ng mga dilag habang nakatingin sila kay Harvey. Yung outsider na ito ay medyo mayabang. Wala siyang ideya kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Di ba niya naiintindihan na kailangan na niyang sumuko ngayon? Malamig na tumawa si Jace. Lumuhad ka, bastard. Gusto mo bang magalit si Vance o ano? May sasabihin ako sa'yo. Masama talaga para sa iyo kung gagawin niya iyon. Ako ay isang mapagbigay na tao. At most, babaliin ko lang lahat ng paa mo. Pero iba ang pinsan ko. Hindi ka lang niya tuluyang pipilayan, papatayin pa niya ang buong pamilya mo. Huhukayin niya ang iyong mga ninuno mula sa kanilang mga libingan upang sunugin sila hanggang sa malutong. Lahat ng kamag-anak mo ay magdurusa dahil sa nangyari ngayon. Tapos ka na, anak. Napagpasyahan na ang iyong kapalaran. Maangas ang mukha ni Jace, at kanina pa niya pinagpapantasyahan si Harvey na pilit na pinababa, kasama niya sa galit si Harvey. Tama na, manahimik ka. Natauhan si Vance ng mga sandaling iyon. Hindi siya nagdalawang isip nang ibinaba niya ang likod ng palad niya patungo sa mukha ni Jace. Sampal, napa-atres si Jace ng ilang hakbang at tinakpan ang mukha na natulala.
Napatingin ang lahat kay Vance ng kakaiba. Nagulat si Jace at napatingin din kay Vance, at hindi niya alam kung bakit siya sinampal. Sa ngayon, gustong sakalin ni Vance si Jace. Kaya niyang labanan ang sinuman. Gayunpaman, natagpuan niya ang lalaking Yurikon siya. Higit sa lahat, alam ni Vance na talagang talo siya kay Harvey. Ang pakikipaglaban kay Harvey ay nangangahulugan ng kamatayan. Gusto niyang maghiganti makalipas ang ilang oras, ngunit nagawa niyang panatilihing muli siya ni Jace sa spotlight. Halos magluha na si Vance. Dapat hindi ako sumama. Ano, bingi ka ba? Binigyan sila ni Harvey ng mapaglarong ekspresyon. Tinanong kita, CEO Toft, tutol ka ba sa ginagawa ko ngayon? Ramdam pa rin ni Vance Toft na medyo sumasakit ang ulo niya. Ang kanyang katawan ay likas na nanginginig nang marinig niya ang mga salita ni Harvey York. Siyempre hindi, mayroon na siyang opinyon tungkol dito, ngunit tiyak na hindi sa ngayon. Gustuhin man niyang maghiganti, mangyayari ito sa ibang pagkakataon. Siya ay magiging isang ganap na tulala kung kalabanan pa rin niya si Harvey, kahit na alam niyang siya ay ganap na walang kalaban-laban. Kaya naman sumuko si Vance sa abot ng kanyang makakaya. Hindi, natigilan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Vance. Naging matamlay ang lahat sa isang iglap. Mahirap paniwalaan na ang isang lokal na kapangyarihan na maaaring Yurikon ang sinuman ay madaling sumuko. Ito ay hindi maisip. Nagpapadyakan ang mga dilag sa galit. Ang ilan sa kanila ay sinampal ang kanilang sarili sa mukha upang matiyak na hindi sila nananaginip. Sa sumunod na sandali, naglakad si Harvey patungo kay Vance. Lumuhod. Obviously, wala talaga siyang planong pakawalan si Vance. Hindi lang pinilit ni Vance na ipilit ang kamay kay Cathy Cobb, pero mukhang naghahanap din siya ng mapaglalabasan agad ng galit niya pagkalabas ng ospital. Sa kabutihang palad, nagawa ni Harvey na maging taong hinahangad niya. Kung ibang turista lang ito, ay nasa 6 na talampakan na sila sa ilalim ng lupa. Nagpasya si Harvey na huwag pakawalan si Vance ng ganoon kadali. Gusto niyang turuan si Vance ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Natigilan ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Nang may sumigaw kay Harvey, namula ang mukha ni Vance. Kahit nagdadalawang isip siya ay wala siyang ibang choice kundi ang lumuhod. Buti na lang alam niya kung kailan titigil. Tutal minsan na siyang sumuko sa harap ni Harvey. Matapos matuklasan na hindi siya katugma kay Harvey, paano kung kailangan niyang lumuhod para iligtas ang sarili niyang balat? Sabi nga, nagulat talaga ang lahat dito. Chrome. Isang malakas na kaluskos ang umalangaw sa ulo ng lahat. Hindi lang si Jace Lee. Pakiramdam ng lahat ay tinamaan sila ng kidlat sa sandaling iyon. Lumuhod si Vance. Lumuhod ang isang lokal na powerhouse na may nakakatakot na background dahil lang sa sinabi ni Harvey. Paano ito posible? Ang bawat tao'y nakakaramdam ng pagkatamad. Sa puntong ito, hindi nila matukoy kung nanunood sila ng sine o nananaginip. Tumawa si Julian York, tulad ng inaasahan kay Sir York. Hindi na niya kailangang tumawag ng kahit sino para mag-ayos ng basura gaya ni Jace. Yung tanga dito ay inalagaan niya. Sa puntong ito, na-trauma ang lalaki. Lumuhod ng tuwid, mahinahong sabi ni Harvey. Alam ni Vance kung ano ang gagawin ni Harvey, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Sampal. Itinapat ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Vance, dahilan upang umindayog ang kanyang katawan. Nandito ka para ipagtanggol ang pinsan mo. Hindi umimik si Vance. Sampal, turista lang ba ang inaaway mo o ano? Ibinaba ni Vance ang kanyang ulo. Sampal, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo sa Marina Bay Clubhouse? Nanatiling tahimik si Vance. Dahil masunurin ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Tinapik ni Harvey ang mukha ni Vance. Kapag nakita kong nagsasamantala ka sa iba sa susunod, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Hindi napigilan ni Vance ang tumango kahit na sa totoo lang ay sobrang inis na ang nararamdaman niya. Natahimik ang karamihan matapos makita ang tanawing iyon.
Paminsan-minsan ay nanginginig ang kanilang mga katawan habang lahat sila ay nanlamig sa kinatatayuan. Hindi nila matanggap ang nangyayari sa harapan nila. Masyadong matamlay din ang pakiramdam ni Jace Lee. Pakiramdam nila ay nabubuhay sila sa isang walang katapusang bangungot. Matapos tapikin ang mukha ni Vance Toft, ngumiti si Harvey York kay Jace. Mukhang hindi ka kayang ipagtanggol ng pinsan mo dito. Kahit siya ay hindi sapat para takutin ako. Sabihin mo tumayo siya. Tingnan ko kung maglakas loob siyang gawin iyon nang walang pahintulot ko. Nakaramdam ng pagkatuyo si Jace at ang iba pa. Wala silang ideya kung paano tumugon kay Harvey. Alam niya na siya ay magiging pinakamalaking biro ng Blackburn City kung hindi niya maibabalik kaagad ang kanyang reputasyon. Pinunasan ni Harvey ang mga daliri sa tisyo bago sumulyap kay Jace. Magpinsan kayo. Gusto mong samantalahin si Miss Cobb at ikaw naman si Miss Moreno. Inalagaan kita. Gusto mo bang alagaan ko rin ang nakababatang pinsan mo? Miss Moreno, Ellen Moreno. Mabilis na natauhan si Vance. Alam niyang kaibigan ni Cathy Cobb si Ellen. Naisipan din niyang hawakan ito ng kamay. Ngunit hindi niya ginawa, pero hindi lang iyon ginawa ni Jace, nabangga pa niya si Harvey para dito. Grabe ang pangyayari na ito para sa kanya. Matapos mapaalalahanan na ang kanyang ulo ay nabasag ng isang bote ng beer, at ang kanyang bodyguard ay pinalipad sa isang sampal. Nanginginig si Vance bago galit na sinigawan si Jace. Halika dito Jace. Humingi ng tawad kay Sir York ngayon din. Ngayon na. Ang mga young master na dumating ay hindi napigil ang mapabantong hininga. Tinakpan ng mga dilag ang kanilang mga bibig, pilit nilang pinipigilan ang pagsigaw. Alam nilang lahat kung sino si Vance. Ang lalaki ay ganap na hindi natatakot sa anumang bagay. Siya ay isang matigas na CEO upang labanan, ngunit siya ay nagpapanatili ng mababang profile sa harap ni Harvey. Paanong hindi sila magugulat? Paanong hindi sila matatakot? Higit sa lahat, si Vance ay pinsan ni Jace. Siya ang trump card ni Jace laban kay Harvey. Sa isipan ng lahat, hindi lang dapat lumuhad si Harvey, kundi magkakaroon din siya ng malas sa sandaling magpakita si Vance. Gayunpaman, walang nag-iisip na ang mga bagay ay magiging ganito. Kahit na ang isang pelikula ay hindi magkakaroon ng isang dramatikong storyline. Hindi lamang si Vance ang ganap na walang silbi, ngunit siya ay tumayo sa tabi ni Harvey. Ito ay talagang nakakahiya. Patuloy ang pagkibot ng mukha ng lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang random na tagalabas ay nagagawang maging masunurin si Vance. Tumayo si Jace na nagngangalit ang mga ngipin. Anong nangyari sa iyo Vance? Kahit gaano kalakas si Harvey sa labas, kailangan pa rin niyang lumuhad sa ganitong lugar. Wala siyang ibig sabihin. Sampal. Bago pa man matapos magsalita si Jace ay agad na inihampas ni Vance ang likod ng palad niya sa mukha nito. Sino bang nagsabi sa'yong istorbohin mo ang pagkain ni Sir York? Sampal. Sino ang nagsabing pumunta ka sa kaibigan ni Miss Cobb? Sampal. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na labanan si Sir York? May death wish ka ba? Hindi mo ba kilala kung sino si Sir York? Patuloy na sinampal ni Vance si Jace, kaya napa-atres siya nang namumula ang gilid ng kanyang bibig. Sobrang sama ng loob ni Jace Lee. Tinakpan niya ang kanyang namamagang mukha habang galit na sumigaw, bakit mo ako sinaktan, Vance Toft? Sino ba talaga si Harvey York? Hindi ba siya turista lang? So what if taga-country age siya? Taon-taon ay tinatapakan natin ang mga taong ganito. Dapat tinulungan mo ako. Bakit mo siya kinakampihan? Galit na galit si Jace. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa at nakaramdam din siya ng inis. Hindi niya maintindihan kung bakit takot na takot ang trump card niya kay Harvey. Kahit na si Harvey ay isang may kakayahang tao sa bansa H, hindi pa rin ito dahilan para matakot ang mga lokal na kapangyarihan sa Blackburn City tulad nina Jace at Vance. Ang mga tao sa bansa H ay walang karapatang magpakitang gilas sa isang lugar na tulad nito. Isa pa, sa isip ni Jace, hindi niya siguro kailangang matakot sa mga taong kinatatakutan ni Vance. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang ikatlong young master ng pamilya Lee ng South Sea.
Kahit na hindi siya karapat-dapat na maging kahalili ng pamilya, siya ay isang tao pa rin na may napakalaking awtoridad. Bakit pa siya natatakot sa mga turista kung ganoon ang kaso? Kung may makabalita tungkol dito, ang kanyang reputasyon ay ganap na masisira sa Blackburn City, at posibleng maging ang buong South Seas. Nagpakita ng paghanga si Julian York. Masyadong magaling si Sir York dito. Akala niya ay magkakaroon siya ng pagkakataong lumitaw pagkatapos na makarating sa South Seas. Ngunit inalagaan ni Harvey ang lahat ng hindi gumagalaw ang isang kalamnan. Mas lalong tumingin si Julian kay Harvey sa pagkakataong ito. Wala na sa kanya si Vince York. Sa ngayon, nagtatapon lang siya ng basura kay Harvey. Gusto ni Julian na ma-promote. Kaya naman nagpasya siyang magsindi ng apoy para sa isang tulad ni Harvey. Matigas ka pa rin kumilos. Sinampal ni Van si Jace sa mukha. Binibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Tinakpan ni Jace ang kanyang mukha habang galit na sumigaw. Hinding-hindi ako luluhod sa sinuman, Vance. Sampal. Sinampal ni Van si Jace ng may mapait na tingin. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang ginawa mong mali? Gusto mo bang mamatay, Vance? Dumura si Jace ng isang hakbang paatras. Tama na, ito ay sapat na. Ano bang ikinatatakot mo sa lalaking ito? Nabasa ko ang mga file niya. Isa lang siyang turista na hiwalay sa country age. Wala siyang kahit $1,000 sa kanya. Bakit ako matatakot sa kanya? Kahit matakot ka sa kanya, hindi ibig sabihin na kailangan ko. Nakalimutan mo na ba kung sino ang aking guro? Altar disciple lang ako, pero dapat kayanin ng senior ko si Harvey kung tatawagin ko siya ngayon. Bakit kailangan kong lumuhad kung ganoon ang kaso? Hindi niya maintindihan kung bakit takot na takot kay Harvey ang matangkad at makapangyarihang si Vance. Nakakahiya talaga si Jace. Matapos sawayin si Vance, tinuro ni Jace si Harvey na may malamig na ngiti sa labi. Hindi ko alam kung paano mo nagawang itali ang pinsan kong si Vance, Harvey. Tuldok, pero dapat mong malaman na hindi ako siya. Hinding-hindi ako luluhod sa harap mo. Hinding-hindi ako luluhod hanggat hindi ka natutulog ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Wala sa diksyonaryo ko ang salitang iyan. Naghiyawan ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Jace. Ito ang hitsura ng isang top-ranked young master. Sa paghusga dito, si Vance ay lubos na mababa kumpara kay Jace. Walang inakala na tumatahol lang si Vance at hindi nangangagat. Bobo, yung tanga. Nang makita niyang walang ingat si Jace Lee, halos mapaiyak si Vance Toft. Walang tigil niyang sinampal si Jace dahil gusto niyang malaman nito na hindi ordinaryong tao si Harvey York. Mareresolba lamang ang sitwasyon kung humingi sila ng tawad sa naturang tao. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Jace ang kanyang kabaitan at hahanapin ang kanyang sariling kamatayan. Ikaw, tinuro ni Van si Jace habang nagngangalit ang ngipin. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung patuloy kang kumilos ng ganito, ikaw ay mag-isa. Sino ka? Dinala kita dito para harapin si Harvey. Hindi mo lang ginawa iyon, sinampal mo pa ang mukha ko at ininsulto. Nakalimutan mo na ba kung sino ang sumuporta sa iyong pagtaas sa kapangyarihan? May sasabihin ako sa iyo. Haharapin kita pagkatapos kong gawin si Harvey. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa ring magpakita sa harapan ko pagkatapos nito. Sa tingin mo ay kahanga-hanga kapagkatapos magpakita ng mahabang panahon. Kahit gaano ka kalakas, isa ka lang lingkod para sa Blackburn City Martial Arts Alliance. Ang aking guro ay walang iba kundi ang vice-presidente ng organisasyon. Ang aking senior ay ang nangungunang talento ng organisasyon. Mukhang nanambalik ang lakas ng loob ni Jace. Pakiramdam niya ay tuluyan na niyang maibabalik ang kanyang kasalukuyang pagpapahalaga sa sarili. Tapos ka na, Harvey. Makikita mo na agad. Malamig na sabi ni Jace sabay turo sa kanya. Ayoko humingi ng tulong sa mga nakatatanda ko, pero pinilit mo ako. Mag-text lang ako. Malapit na siyang dumating. Magpakita ka sa harap niya mamaya kung maglakas loob ka. Hindi mo alam kung sino ang senior ko, di ba? Siya mismo si Trey Bierstadt. Ano?
Trey Bierstadt. Bukod kay Harvey, lahat ng iba ay lubos na nabigla. Maging ang mukha ni Julian York ay bahagyang nagbago nang marinig ang pangalang iyon. Sir York, Trey is impenetrable, bulong ni Julian sa tenga ni Harvey. Siya ang nangungunang talento ng Blackburn City Martial Arts Alliance. Siya ay isang mahusay na mandirigma na may kapangyarihan ng King of Arms. Higit sa lahat, mayroon silang organisasyon na dapat alalahanin. Ipapakita nila ang kanilang malalaking sandata kung aalisin natin ang kanilang nangungunang talento. Ito ay magiging napakahirap. Kailangan na nating umalis dito ngayon. Hihingi ako ng tulong. Ngumiti siya. Hindi na kailangan. Nakaramdam ng yabang si Jace matapos makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Julian. Tama iyan. Nagtungo na siya dito mga 10 minuto na ang nakalipas. Malapit na siyang makarating dito. Bulalas ni Jace na may malamig na ngiti. Malapit ka nang maging kakila-kilabot. Napabuntong hininga ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Jace. Nag-cheer din sa kanya ang mga young master. Kung tutusin, ang pagkakilala sa isang tulad ni Trey ay sapat na upang patunayan na si Jace ay isang puwersa sa Blackburn City. Nang hindi nag-iisip, nagsimulang mainggit ang lahat kay Jace. Maaari niyang yurekan ang sinumang gusto niya sa background na iyon. Ang nangungunang talento ng Blackburn City Martial Arts Alliance. Si Trey Bierstadt, ganoon ba siya kahanga-hanga? Nag-cross arm si Harvey bago mahinahong naglakad palapit kay Jace. Hindi lang siya, tatapakan ko rin ang pinuno ng organisasyon kapag dumating siya. Hahaha, nagpapakita ka pa rin. Pinalaki ni Jace si Harvey na may mapaglarong ekspresyon sa mukha. Sino ka sa tingin mo, Harvey? Kabanata 3860. Sa tingin mo kaya mong labanan ang pinuno ng organisasyon. Kung marinig ito ng aking senior, mamamatay ka sa loob ng ilang segundo. Kahit 100 sa inyo ay hindi sapat para labanan siya. Kung gusto niya, maaari kanyang sampulin sa buong mundo. Mas mabuting pahalagahan mo ang iyong mga huling sandali. Kapag nandito na ang senior ko, hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataong magmakaawa. Ayaw nang kausapin ni Jace Lee si Harvey York. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganoon kayabang na lalaki. Nabalik sa katinuan ng mga magagandang babae bago nandidiri kay Harvey. Kung tutusin, wala siyang karapatan na e-provoke ang isang taong makapangyarihan gaya ni Jace. Hindi mo ba talaga ako kailangan na kumuha ng isang tao, Sir York? Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Julian York. Sinubukan niyang bigyang babala muli si Harvey pagkatapos suriin ang kanyang telepono para sa karagdagang impormasyon. Si Trey Bierstadt ang pinakamataas na King of Arms na tumalo sa hindi mabilang na mga eksperto sa Blackburn City. Ang pangalan ay hindi lamang para sa palabas. May nag-isip pa nga sa kanya na siya ang pinaka-promising na tao na maging ikalawang war god ng South Sea. Hiniling siya ng pamilya Moreno, pamilya Cobb, at pamilya Lee na maging manugang nila. Ang bawat tao ay gumagawa din ng isang kaakit-akit na alok para dito. Kailangan nating mag-ingat. Kilala ko si Inspector Fales mula sa Blackburn Town Police Station. Maging si Trey ay kailangang magbigay ng respeto pagdating niya rito. Natural, pagkatapos basahin ang impormasyon ni Trey, nag-aalala si Julian na matatalo si Harvey. Kahit sina Vince York at Lexi York ay walang magawa sa akin. Sa tingin mo ba hindi ko kayang harapin ang isang tulad ni Trey? Mahinahong sagot ni Harvey. Sinabi ko na natatapakan ko ang pinuno ng Blackburn City Martial Arts Alliance. Bakit ako natatakot sa kanya? Natigilan si Julian bago siya tumigil sa pagsasalita. Vroom! Wala pang 10 minuto ang lumipas, 3 Rolls Royces ang dumating bago sila dominanteng pumaroda sa harap mismo ng mga tao. Maya-maya pa, 8 lalaking nakadamit ang tumalon palabas ng sasakyan. Ang kanilang mga kamay ay walang laman, ngunit ang kanilang mabagsik na tingin at malamig na mga tingin ay sapat na upang sabihin na sila ay mga dalubhasang martial artist. Maya-maya, dumating ang isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng damit. Bawat hakbang niya ay puno ng pambihirang aura habang ipinapakita ang kanyang malamig na tingin,
na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng higit na kahusayan. Frey Bierstadt, ang pinakamahusay na talento ng Blackburn City Martial Arts Alliance. Maraming tao ang pumupunta sa website ng isang organisasyon at ikumpara ang malaking larawan sa loob sa taong nasa harap nila bago sila pumiglas. Ligtas na sabihin na si Jace ay sapat na kahanga-hanga upang tawagan ang isang tulad ni Trey. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Vance Toft. Hindi niya akalain na ganoon din kalaki ang suportang dadalhin ni Jace dito. Pinagsisihan niya ang mga ginawa niya noon. Naisip niya na dapat ay ipinagtanggol niya si Jace at sa halip ay sinira si Harvey. Laking gulat ng mga magagandang babae nang makita ang pagdating ni Trey. Ang isang mayamang playboy na tulad ni Jace ay hindi man lang maikumpara ang kanyang sarili sa isang kaakit-akit na lalaki tulad ni Trey. Pagdating ni Trey, kinailangan na nilang umiwas kina Jace at Vance. Siguradong magdurusa si Harvey sa pagiging mataas at makapangyarihan. Maraming tao ang napuno ng saya at pananabik. Gusto nilang magbiro tungkol kay Harvey. Gusto nilang makitang matapakan si Harvey.